Kung maalala nyo, si Chis Escudero, mga kababayan, 20 minuto nag-alay ng kanyang oras para sa Vice Presidente. Ako para sa akin ano yun, kumbaga audition ni Chis Escudero sa pagka-Vice Presidente sa 2028. Yun ang pakiramdam ko dito eh. Ngayon, kung maaalala nyo ho, si Chis nagkaroon din ng issue. No? Yung issue po na yun, mga boss G Pamuser, yung dun sa donasyon. Same lang ho, o kagaya po nung kay Marcoleta. Kaya lang, si Chis Escudero, kung di ako nagkakamali, kasama naman yata, no? Sinama ni Chis Escudero yung si Lawrence Lubiano na may-ari ng construction business, no? Doon sa kanyang sose. Yung kay Marcoleta, mga bossing, maleta yun. Hindi sinama. Tapos umamin doon sa Net25. Ano tawag doon? Di maleta, ni Marcoleta. Etong kay Chis, mga bossing, sinama niya. Pero mga kababayan, sabi ko naman sa inyo, simula pa lang, mukhang malulusutan nila to. Kasi napakadali lang nung ilulusot nila. Ano ang sasabihin? Sasabihin lang daw po na yung pera o donasyon sa kampanya ni Chis Escudero ay galing mismo sa sariling bulsa ni Lubiano. Wala, itatanggi lang na, hindi galing yan doon sa construction company. No? Para hindi isipin na, mapapaboran yung construction company individual o sariling pera ni Lubiano. Tapos na, lusot na ho, mga kababayan. Pero, eto, may mga ibinabalita. Si Jesus Palsis, kalaban ho yan ni Escudero. Ano po, nagkakasuhan yan dalawa na yan. Ano sabi dito? Sa expose ng political commentator na si Jesus Palsis, nitong Miyerkules, Nobyembre 26, ibinahagi niya ang isang lumang litrato ni Commission on Election COMELEC Chairman George Garcia kuha noong Oktubre 1, 2021 nang maghain ng Certificate of Candidacy o COC para sa kliyente nitong Sinooy Sorsogon Governor Chis Escudero 2021. Ano po? Oktubre. Para yan sa pagka-senador ng 2022. Asan ba yan? Ayun. So, abogado, tama ba ako? Abogado ni Chis Escudero, ito pong si George Garcia. Naku, mga kababayan. Ako syempre, ang papasok sa isip ko niyan, mga boss. Tapos, pinatawag ng COMELEC si Chis Escudero para ipaliwanag yung donasyon tungkol doon sa construction company o doon sa pagmamay-ari ni Lawrence Lubiano. Ano pa iisipin natin yan? Yung abogado niya dati, ayan siya pa yung nag-file ng candidacy para kay Chis Escudero. May conflict of interest pala dating lawyer ni Chis. Kayo ho, mga kababayan, syempre, kapag kayong dating lawyer mo, ang nagpatawag sa iyo, paliwanag mo to, ganito, ano papasok sa isip nyo? Naku, kakampihan na yan. Naku, ilulusot na yan. Di ba? Ganun naman yung straight na unang maiisip natin. Naku po, yari na. Palulusutin na yan. Pero sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, simulat sa pool pa lang, parang andali ng ilusot nung kailan Chis Escudero. Balik tayo dito. Practicing lawyer ng mga panahong iyon, si Garcia at bilang abogado ni Escudero na muling nahalal sa nahalal na senador noong 2022, malaki umano ang posibilidad na si Garcia rin ang nag-file ng Statement of Contribution and Expenditure SOSE ni Escudero pagkatapos ng eleksyon ayon kay Palsis. Pwede. Siyempre sila yung mag-aasikaso na lahat niyan. No? COC, Certificate of Candidacy, tapos yung SOSE naman, ayusin na natin. Siyempre, abogado din ho yan, mga kababayan. Paano mo naman niya yun iimbestigahan kung ikaw yung nag-ayos nung SOSE? Paano mo naman sasabihin, may mali dito, may illegal dito sa iyong SOSE kung ikaw yung isa sa nag-ayos o kung ikaw yung isa sa legal ni Chis Escudero? Meron talagang conflict of interest, mga bossing, kung natin, i-analyze natin, Ang parehong SOSE kung saan inamin ni Escudero na tumanggap siya
ng 30 million campaign donation mula sa kaibigang kontraktor na si Lawrence Lobiano na presidente ng Centerways, no? Construction. Yung kay Chiso, ang pagkakaiba ulit nito mga kababayan ha, ang pagkakaiba po nito mga boss chief amo sir, kay Chis Escudero isinulat, no? Nilagay na totoong nagdonasyon si Lawrence Lobiano. Yung kay Marcoleta, wala ni isang inilagay o wala ni isang donor. Tapos nung medyo binabatikos na siya ng mamamayang Pilipino, bakit ganon? Yung kanyang salin 52 million tapos gumastos siya ng 112 million. Parang hindi tugma. Ayun. Si Marcoleta medyo pumunta doon sa Net 25 para po magsumbong. Sumbungan ni Marcoleta 'yun, mga kababayan eh. 'Di ba? 'Yun yung pagkakaiba nila. Kaya ang tingin ko mga bossing, yung kay Chis Escudero, may isip natin may conflict of interest. Pero yung kay Marcoleta, sabihin mo ng tao 10 o mga 75% mga bossing, maaari, posible na madiskwalipika yon sa pagiging senador. Maaari, posible na matanggal yon sa pagiging mambabatas. Maaari, posible makulong yun si Marcoleta. Bakit to? Sose, pinanunumpaan yan. Kapag ka ikaw ay nanumpa doon sa sinumpaan mo at nagsalungaling ka, kulong yan. Alam nyo ba kung ilang taon? 1 taon, no? Ang pinaka-minimum at 6 na taon ang pinaka-sagad. Mamili na lang kayo doon. Pero ako, tingin ko, kung sakaling talagang etong si Marcoleta, mga bossing, mapapatunayan at madidiin doon, malamang ako, tanggal sa pagiging abogado, malamang yan, tanggal sa pagiging abogado, tanggal sa pagiging senador, at baka ang pinakamalala, kulong pa. Perjury. Ang kahihinatnan. Tuloy. No, shout out kina Jordan G at Boy Tinapay. Busy sila dyan. No, may meeting kami mamaya ni Jordan G at Boy Tinapay. At bukas naman may meeting naman kami ng mga birahan boys. So yan. Kuya, meron akong sa inyo. Meron ako surprise. Pero hindi na surprise. Sasabihin ko na Kausap na natin si Mima Alicia ha. No? Hindi lang namin nalilinaw pa kasi yung bata daport yata sa BGC yata siya noon no, nung kausap ko. Mima, birahan ka na? Oo, sige. Sabi ko, umpisa ka na sa December 1. Ayan, mukhang okay na. No, pagising mamaya kausapin ko. Tuloy. Dagdag pa ni Palsis, it's most likely George Garcia who prepared or gave advice to Chis Escudero as to what to fill up and what to declare in Escudero's 2022 SOSE. Ipinaliwanag na ang deadline ng SOSE filing noong 2022 ay Hunyo 8 habang itinalaga naman si Garcia bilang COMELEC chairman ng Hulyo, no? 22. Buwan lang ang pagitan o ilang araw lang ang pagitan. There is a conflict of interest, sabi dito, with George Garcia heading the COMELEC and investigating Chis. Totoo naman. Di mo ba? Biruin mo, kasama ka doon sa kasama yung pangalan mo o isa ka doon sa lawyer na nag-aasikaso nung iniimbestiga ang SOSE, tapos ngayon, ikaw na ang mag-iimbestiga. Yari. Di ba? Malamang sa alamang nga ho, mga kababayan, lulusot. Di po ba? Pero madaming loophole po ang ating batas, mga bossing. Yan po yung kailangan ng ayusin ng Pilipinas, mga kababayan, para hindi nakakalusot. No? Lagpasan na natin yan si Chis. Tahimik naman ho yan, mga kababayan. Parang si na ngayon si Chis, no?